Nura ng malutong ng bonggang-bongga ni Miss Maharlika si Miss Giselle Sanchez. Bakit? Diyos ko po. Artista, alam niyo hinahangaan ko to si Miss Giselle kasi 'di ba, Duterte naman talaga 'to mga ate at kuya. Kita niyo naman iilan lang silang mga artista na nanatiling 'di ba, supporter ng mga Duterte, okay? And one of them is Miss Giselle Sanchez. Of course, tahimik lang pero sa tingin ko ay maka-Duterte din si Ma'am Elizabeth Freeman, yeah, Elizabeth Oropesa Freeman, shout out po ma'am. And who else? Vivian Velez, sino pa bang mga artist? Yung ano, yung mga Becky, nakakatuwa sila eh. Yung sino ba yung sinapu ba yun? Sino yun? Basta yung mga Becky, sina Lassie, yung mga host ng nakaraan sa mga programs dyan sa Pilipinas. Uh, yeah, ilan lang yung mga artista and I was very happy actually na si Miss Giselle ay nasa tamang ano 'di ba? Nasa tamang landas. O matalino kasi ito 'di ba? Poveda yan siya eh. Ano pa rin, fan pa rin ako ni Miss Giselle Sanchez. Kaya lang ayun nga po, mukhang nasulsulan si Miss Giselle ng Team Alpotera. Siyempre, ang Team Alpotera pumunta dyan sa The Hague, di ba, nagbida-bida. And then yung event nila, although nagkatao, hindi naman nila in-expect na ganun lang kakonti. Kasalanan actually nila yan, mga kababayan, kung ba't kumonte. Unti-unti nang nabuking yung totoo nilang kulay, plus sa kanila na rin mismo galing na huwag pumunta muna ng The Hague, wag ko na lang tapusin, iba-blind item ko na lang sa may mga sinabihan sila na huwag pumunta. So, ang target nila ay mabawasan yung attendees ng mga program na and event na inorganize ni na Spokes Harry Roque and ng mga taga-US na dumating dyan sa The Hague. So, 21st and 20th po yan, no? 23rd yung kay Tatay Digong na ano supposedly hearing. So, yung event ng mga alpot ay 22 and 23 sa kagustuhan nila na huwag magka-attendees or huwag pumunta ang mga OFWs ng 20 at 21 sa event ni na Spokes Harry Roque and Nina, sino ba to? Yung mga, sina Hearty ba yan? Sina Hearty. May mga vloggers po kasi na na hindi nila gusto ang Alpotera. Okay, itong sina Chipmunk na yan, na siga-siga dyan, kasama yung kanyang kaibigang Aldog, na sumikat lang naman dahil laging nandyan, no? Nag-aaral daw, tapos nag-aaral ng masters, tapos nagtuturo para or nagtatrabaho sa hotel, pero araw-araw nandyan, kataka-taka. Di ba? Araw-araw ko nandyan, ano yung walang klase? Baka nga walang klase, wala kang nagkakabalaan. Paano ko naghahanap buhay? Saan galing ang datong mo? Iba nga raw yung attitude ng grupo ni na Chipmunk na yan. So, ayun, pinagsabihan, di umano ha, may mga informants tayo na nagsabi na sinabihan ng Team Alpotera na huwag nang pumunta ng The Hague yung mga OFWs sa iba't ibang parts ng Europe sa kagustuhan nilang mabawasan yung attend sa event ni na Spokes Harry Roque na dama yung kanila. Plus kilala na nga yung totoo nilang kulay. Okay, ang nakakalungkot dito si Miss Giselle Sanchez being one of the hosts or host ng program nila or event nila, syempre, artista yan, babayaran yan, di ba? So mukhang marami talagang pera ang Team Alpotera, itong grupo ni na Chipmunk para sa kanilang event. Maraming ang, di ba, dinala pa sa dahig yung mga pag-giveaways nila. So namigay pa ng kung anik-anik, no? Ano ba yun? May mga jacket, may mga sombrero ba? May mga libro, meron pang mug, may payong, mga gano'n, no? Ang daing nilang pag-giveaways, maraming datong. Kaninong negosyo kaya ang kumita? Alam nga namang gumasos lang sila. Well, gumasos sila doon, hindi lang sa printing, no? Or sa pag-imprenta, sa pagpo-produce ng mga ganon, ng mga pag-giveaways na yon. And plus yung printing, di ba? So, malamang may kumita dyan. Feeling ko, ang kumita dyan ay si Libag. Kasi negosyo ni na Libag yan na nakapagpundar na nga ng printing machine according kay mahal na Reyna Edwin Hamora. So going back, itong syempre yung nag-organize ng event na yun, sina Chipmunk, and nag-post na nga po ako niyan mga kababayan. Ang sabi sa atin ng ating informant sa The Hague mismo ay hinahanap ni Giselle Sanchez si Spokes Harry Roque sa program. Alam niya na si Spokes Harry Roque ay nagsisik ng asylum in The Hague. Okay, or in the Netherlands, and lagi ring pumupunta sa labas ng ICC diyan sa Duterte Street. Kung bakit si Spokes Harry Roque ay wala dun sa program. Ang sabi po ng ating informant, hindi talaga in-invite ng Team Alpotera
si Spokes, kaya wala dun. Hindi siya inimbita. Hindi siya inabisuhan kahit pabalat bunga man lang ba. Parang ano lang, paano lang, parang kaplastikan, walang ganun. Kaya si Spokes hindi rin pumunta. Plus, may videos na sinend sa atin na kaya pala si Spokes Hariroka ay wala dyan sa event nilang yan na nilangaw. Kasi malaki yung expectation nila na parang mala people power yung dami. Tapos ay kasi 'di ba mga feeling sikat yung mga vloggers na pumunta diyan tsaka yung mga ano yung Team Alpotera feeling sikat. Nilangaw naman. Sabi nga ng mga taga Europe, hindi sila pinapansin dito. Hindi sila sikat sa Europe. Baka sa Pilipinas sikat sila pero sa Europe hindi. Kasi nga mga ano naman mukhang mga PG naman yung mga yan. Mga social climber, di ba? Wala namang datong ang mga yan eh. Saan kaya galing? Ang ginastos nila, right? Allegedly nga nakapanulisit yan sa somewhere there in Europe, 2.5 million isang bansa lang yung pinagsolisitan. 'Di ba? Oh, pakisagot Alpotera. Pinadala daw kay Libag yung pera. Oh, kaya lang mukhang hindi na-approve yung visa ni Libag kaya iilan lang ang nakapunta. 'Di ba? Hindi nyo kayang bumiyahe na galing sa sarili nyong bulsa, kailangan nyo ipanulisit. Chipanga, right? Oh. So where were we? Anyway, pakinggan natin yung video na sinabi na parang ang pangit kasing tingnan talaga mga kababayan nung sinabi ni Giselle kay Spoke Sari Roque. Okay, pakinggan niyo to ha. Oh. Hello, may audio naman tayo. Hello! Okay, meron namang audio. Sige, 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 sige. Pinost ko na to Pakinggan niyo si Giselle mga Salamat may nag-send. Oy, ba? Ano ba yan? Ba't buffering? Tsaka ng signal atin. Hoy, fiber connection ito. Anong nangyari sa'yo? I heard daw. Ba't buffering? Oh, ibang level. Let's refresh the page. Nasa butahe ang ating signal, ganun ba yon? 100 years in my life. Ito po yung bago kong Facebook nga pala mga kababayan Princess Maui. Ang aking profile picture ay nakapula ko ng thank you po sa mga bagong followers ng ating page. Ayan, yung aking cover photo ay picture ko sa Burj Dubai and also ang aking profile picture na nakapula ay picture ko sa Yokohama or sa Kanagawa Prefecture. That's with Ate Mira. Ate Mira, paki-follow na lang ako muna ha. Hindi kita mahanap kasi Japanese character ang iyong pangalan. Ayan, shout out Ate Mira. Isa sa mga ate ko in Japan. Let's listen again to Giselle Sanchez. At nabudol siya ng Team Alpotera. Kinig. She has a point.
Mga kababayan, maganda naman yung message ni Miss Giselle Sanchez. Ang akala nga lang niya, si Miss Maharlika ay nandyan sa crowd. Pakikinggan natin mamaya yung pagbumura ni Miss Maharlika sa kanya. So parang ang dating kasi sa akin mga kababayan, si Spokes Hariroque ay siniraan sa kanya ng Team Alpotera, ng mga akla dyan na nasa dahig, plus yung mga dumating. Okay? Hindi lang si Spock Saliroque ang siniraan, pati si Miss Marlica. Kaya ang nasa isip ni Miss Giselle Sanchez, pati si Miss Marlica, nandyan sa crowd, kaya lang hiwa-hiwalay. Pakikinggan natin mamaya mga kababayan ha, yung rehearsal nito. Pinost ko naman na to dito sa Princess Maui na page. Ni-rehearse muna to, pinractice muna yung script. Alright, pinakita naman na ni Miss Marlica sa vlog niya, di ba? So, pinractice muna. Nataranta nga yung mga akla kasi naka-live nga yung sa Chipmunk, biglang nagsalita ng ganun si Miss Giselle, kumbaga picture lang yung usapan, naging video pa. Tapos nakita doon na parang binapractice. So, ang tingin ko dito mga kababayan, at babanggitin ko na lang yung kwento ng lechon mamaya sa live natin ulit. At saka kinikwento ko yung mga ganyan, yung mga tipong pa-blind item at mga hindi ko pwedeng mabanggit dito sa main channel. Sa Princess Maui 2, so mag-subscribe kayo sa ating backup. Ano po? And shoutout po sa mga pioneers at mga bagong subscribers ng Princess Maui 2, yung pangalawa nating YouTube channel. Doon ko ikwento yung kwento ng lechon kasi ano yan, mahabang kwento yung lechon. Kasi ang dating dito sa sinabi ni Miss Giselle ay nagpa-lechon si Spoke Sariroque somewhere, actually doon yun sa Duterte Street, at binanggit naman ni Miss Maharlika, hindi kay Spoke Sariroque yung lechon, di ba? Pero may malalim bang kwento yan, kwento ko na lang later. Ang dating, parang ginawa, nagpa-lechon pa si Spoke Sariroque sa ibang lugar para huwag pumunta ang mga tao dito sa event ng mga alpot, which is very wrong. Ang totoong kwento niyan mga kababayan, at na-upload ko naman na yung mga video or yung video na nandito rin sa aking page po. And even dito sa YouTube, I think, no, yung sumisigaw sila ng Marcos Bangag, Marcos resign, ganon. Yun, yung araw na yun. Alright? Si ano po kasi, si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte, ay, ang alam ko, dumiretso dun sa Duterte Street. Sinamahan ni na Spokes. Okay? Yun yung pagkakaalam ko. Kaya wala sina Spokes dito sa event na to. And also, dun talaga yung lechon pinakain. Hindi kay Spokes Hariroque yun. Ibang tao, ang alam ko, may ibang nag-birthday. At dun dinala. Bakit dun dinala? Kukwento ko mamaya. Okay? Sa Princess Maui 2. Bakit daw watak-watak? Miss Giselle Sanchez, kaya watak-watak ang mga Pilipino sa dahig, kasalanan ng mga kasama mong Team Alpotera. Sila yung nagdi-divide. Nung dumating si Miss Maharlika at si Spokes Hariroque dyan, lalo na nauna kasi si Spokes Hariroque. Pero nung dumating si Miss Maharlika, inabutan na niya na watak-watak ang mga Pilipino dyan. Sikretong may bangayan, may awayan, ayaw nang pumunta ng ibang mga Pilipino, let's say from the UK, from Paris, from Switzerland. May mga kausap po kasi ako mga OFWs na follower din natin and subscriber ng mga kaibigan kong OFWs from those places na sabi ayaw na nga nilang pumunta dyan. Kasi ang sama raw ng ugali ng mga Pilipino na dyan nakatira sa Netherlands. Yan yung grupo ni na Chipmunk. Yung bakla na laging akong bukang bibigay our undying love and support, unwavering love. Gas-gas ka na, Dudong! Halata kang wala hindi bukal sa puso mo sinasabi mo. Our unwavering love and support, kinang ina mo. Ayan, huwag nyo kaming sisihin mga kababayan kung bakit hindi kami natutuwa sa Team Alpotera, lalo na dyan sa mga galamay nila sa dahig. Kasi even yung mga Pilipinong nandyan, kami nga ang kinakausap, kaya nga namin nalalaman. Masama ang ugali, may attitude. Pag dumating doon ang mga Pilipino, tatanungin kung ano ang trabaho, kung magkano ang kinikita, kung may sarili na bagang bahay doon sa bansang pinagtatrabahuhan, kung hindi daw maganda ang trabaho, hindi malaki ang sweldo, o hindi mayaman, din nila pinapansin. Attitude. Yang grupo ni na Chipmunk, masasama ang ugali, naghahari-harian sila dyan. So tinatabang pumunta, Miss Giselle, yung mga kasama mo, ang lason dyan. Katakataka nga Kung gusto ni Kaufman, katulad doon na booking ni VP Sara na booking ni VP Sara, di ba, na pinasok si PRRD,
na mga opisyalis ni Ngiwi. O, nagpaliwanag si Kaufman, dinaan pa kay Chipmunk. Si Chipmunk ang nag-post agad ng explanation ni Kaufman. Spokesperson na pala ni Kaufman, si Chipmunk. Na isang miyembro ng Team Albotera. O, so, walang kaalam-alam itong si Miss Giselle. Mga kababayan, hindi ko kayo ini-encourage na magalit kay Miss Giselle. Huwag. Iilan lang ang mga celebrities na makatatay digong. I like Miss Giselle Sanchez. She's smart, di ba? Witty, funny. Duterte talaga yan. Unfortunately, naloko yan. Okay? Sa tingin ko nga, at yun din naman actually yung sinabi sa akin, pero bago pa ako sinabihan ng taga the Netherlands na kababayan natin, shout out po, ay hinanap ni Miss Giselle si Spokes Harry Roque. Ba't wala dito? Ang sabi sa kanya ng Team Alpotera ay ayaw niya. May ugali daw si Spokes Harry Roque. Sabotahe raw si Spokes Harry Roque. Siya ang nagpapawatak-watak dyan. Again mga kababayan, inabutan na nila Miss Maharlika. Pagdating niya dyan, kita niya watak-watak na pinagbati pa nga. Sila pa ngayon ni Spokes Harry Roque ang naging masama. So, Miss Giselle Sanchez, despite na minura ka ni Miss Maharlika, mag-reach out ka sa kanya, mag-message ka, and let her know kung bakit ganon yung sinabi mo. Kasi sa tingin namin, sinusulan ka. And then, yun nga, parang sasabihin, isumbat mo kaya, kinampanya mo tapos ganyan. May event ka dito, ayaw niyang puntahan. Isa ka, di ba sabi niya, ikinampanya kita, di ba? Parang nanunumbat si Miss Giselle, di ba? So, ang pangit tingnan. So, paano kaya mawawala yung pambi-brainwash, pang-uuto, panloloko ng Team Alpotera at ng mga double agents kay Miss Giselle? Kailangan ba niyang kausapin or i-message si Miss Maharlika at directly i-message din si Spokes Harry Roque? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.